Thinking about you constantly, captivated by your love, your love. You're my promise keeper, faithfully. In you is where my hope comes from. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to promises. In you I believe, nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you. I'm holding on to everything. The promises within your word, your word. Circumstances bother me, to the God that made the entire world. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to who you are. In you I believe, nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you. Now I'm gonna take my praise up, turn it up loud with the sound of the heavenlies, heavenly found in a place so real. Believing in you, don't matter how I feel. Even in the hard times, faith flies still. Hey, facts speak facts, but I'm listening to truth, and the truth is you, God. Okay, okay, okay. Now I hit it with a sickness, probably what I feel, but the truth is by your stripes I'm healed. Things weighing heavy on me, but who the sun sets free is free indeed. Worry about what I hear, but the truth is love drives out all fear. I got faith, I got faith, I got faith. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to promises. In you I believe, nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you. Nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. I'm set on who you are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you. Good morning, church! Yeah, once again, good morning! Yeah, thank you, Lord, for this wonderful morning. So kung handa na tayo, let's all stand in the presence of God and let's give a mighty hand of praise. Palakpakan mo naman si Lord, you're the best. Yeah, turn to your neighbors, pakingitian naman sila, at pakisabi, God's love you. God loves you. Amen. Sabi po sa Psalms 95 verse 6, Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Sa Exodus 14 verse 14, The Lord will fight for you. You need only to be still. Being still means surrendering to the Lord and trusting Him to fight for you. Amen. God's love you. He will protect you and you don't need to worry or to be scared or to try fight on your own. God will never forsake any of us and He will always be our side. Amen. This morning, church, let's worship God with humility and reverence. Let's worship the Lord. Come on, everybody, clap your hands now. Sa
Sabay-sabay nating ipadama sa ating Panginoon ang ating pagmamahal sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan ba, mahal na mahal? Mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, awitan mo ang ating Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, yung may ngiti naman, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay. Come on, iwagayway mo ang iyong mga kamay. Purihan ka. Habang buhay, maglilingkod, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, give your best. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, sumayo ka kung gusto mo para sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing. Awit ko'y iyong dinggin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Come on, clap your hands. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko, kalakasan ko. Ikaw ang nais, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y
na sa'yo'y may hahambing. Awit ko'y iyong tingin. Come on! 1, 2, 3! Nakita. Come on, sayawan mo ang ating Panginoon. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa langit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Come on, sayawan mo ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang KJ. Ikaw lamang, everybody sing. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadagdilain. Wala na sa'yo may hahambing. Awit ko'y ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadagdilain. Wala na sa'yo'y may hahambing. Awit ko'y iyong. Minsan pa, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadagdilain. Wala na sa'yo'y may awit ko'y iyong. Give your best, come on. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, Ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa langit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Come on, everybody, clap your hands! Sige, palakpakan mo ang ating Panginoon. Come on! Come on, yan lang ba ang kaya mong ibigay? Come on, yung the best na palakpak. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, tunay, O God, langit sa piling mo, O God. At nararapat ka sa mga papuri namin, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Napakasaya sa presensya mo. May kapayapaan sa mga puso namin. Natatahimik ang mundo, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Father, O God, sa pag-awit po namin, O God, nawa, Panginoon, ay mapangiti ka namin, O God. Mapasaya ka namin, madakila namin ang iyong pangalan, Panginoon. Masabi namin, O God, kung gaano ka karapat-dapat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Sa pag-awit namin, O God, ibibigay po namin ang lahat-lahat. Come on, lift your hands. Let's worship Him. salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ay ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman.
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Amalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sing nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Come on, church, declare this. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. With all your voices, church, nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Dakila ka. Kami iyong nilikha't lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo
karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking diin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. come on church, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, come on, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. isigaw mo church, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tinataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Tataas ang ngalan mo, Ama. One more time, church. Nararapat ka sa papuri. Thank you, Jesus. Jesus, ika'y Yes, so God. nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas
Dakila siya. Oh, napakadakila mo, Panginoon. Dakila ka. Dakila ka, Jesus, sa aming mga buhay. Dakila ka, Ama. Dakila ka, aming Panginoon, Lord. Sinasamba ka namin. Nararapat ka sa pagsamba. Nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa pasasalamat, Panginoon. Oh, dakila ka, Jesus. Dakila ka, Jesus. Dakila ka, Jesus. Nararapat ka sa aming mga buhay. Nararapat ka, Panginoon. You are good. You are faithful. You are true to your word, Lord. Hallelujah, God. We thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Maraming salamat, Panginoon, sa hindi mo magbitaw sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa pasensya mo. Maraming salamat, pinagpapala mo kami. Maraming salamat, pinapagaling mo kami. Maraming salamat, Panginoon, kinubos mo kami. We thank you, Jesus, God, for your redemption power. Maraming salamat, Panginoon. Niligtas mo kami. Maraming salamat, Jesus. We thank you, Lord, that you sacrificed yourself, God. We thank you, Jesus, for your blood that shed on the cross. We thank you, Lord, for your great love, God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord, and we honor you, Lord, in this place. We magnify you, Jesus, God. Panginoon, sapat ka sa aming mga buhay, Lord. You are enough, God, and you are faithful in our lives, Lord. Maraming salamat, gumagalaw ka. Maraming salamat, kumikilos ka. Maraming salamat, nangungusap ka. Maraming salamat, Panginoon, sa matindi mong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Father God, for your miracles, Lord, for your power, God. We thank you, Jesus, Lord, for your presence. We thank you, Lord God, for your blood, Lord. We thank you, Jesus, Lord, for your life, God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Sige, church, pasalamatan mo ang ating Panginoon. We thank you, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga sinagot mo, sa mga panalangin namin. Maraming salamat po, God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. And today, Lord God, I pray, Lord, that you open every heart, Lord God, in Jesus' name. I pray, Father God, makita namin, marinig namin, Panginoon, yung sasabihin ninyo sa buhay po namin. Makakatanggap kami ng pangako mula sa iyo. Makakatanggap kami, Panginoon, ng pagpapala mula sa iyo. Makakatanggap kami ng salita, Lord God, mula sa iyo, Father God. Lord, we bless this day, Lord. We honor you, God. We bring back all the glory, Lord, of the highest praises. In Jesus' name, and everybody say, Amen! Praise God po! Amen! Sige po, let's give our best clap offerings to the Lord. Amen! Amen! Praise God! Sige po, lahat po tayo makakaupo na as we prepare for our Holy Communion. Thank you, Jesus. Pwede pong sabihin nyo sa katabi nyo, you look wonderful today. Amen. So, prepare na po natin yung elements na binigay po ng ushering team sa atin. So, we're gonna go now to our communion on the Lord's Supper. Ang ibig sabihin po niyan ay pakikipag-isa, pakikipagniig, at pakikisama. No? So, makisama ho tayo dito sa ating gagawin. No? Actually, in Greek word means koinonia. No? It is fellowship. It is sharing the same spiritual faith, no, na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesus. We do this in remembrance of the life of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. No? Ginagawa natin to upang sa pag-alaala ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. And remembrance is an important aspect of Christianity. We do this in remembrance of His goodness. Isipin mo ngayon, mag-reflect ka, evaluate mo, bakit ka nandyan ngayon? Bakit nagpo-provide ang Panginoon sa iyo ngayon? Bakit humihinga ka pa hanggang ngayon?
Bakit nung may sakit ka, pinagaling ka niya? You know what? Why? Because of His goodness. Alalahanin po nating lahat iyon. Yung pagpunta mo dito, pagpasok mo sa pintuan ng church na ito, isang pag-alaala na mabuti po ang ating Panginoon. And He is great. He is the lover of our soul. And He is so graceful to us na kahit makasalanan tayo, ang sama-sama natin, pinatawad niya pa rin po tayo. It's called grace. And as believers, we are encouraged and strengthened by remembering the faith and deeds of those who have gone before us. Now in this modern day church, we are to do the same. Kung ginawa ng mga disciple noong una, gagawin din ho natin ngayon. Communion is to remember the Lord Jesus Christ and to share His sufferings and share as well His victories. Let our confidence be built in trusting God and His Word. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. And now can you put up the piece of bread? Thank you, Jesus. As we remember His body 2,000 years ago, He came in this world, spent His time with His disciples, teaching them to be a good servant or steward, and as well to remember His body that was beaten for them to live, for them to experience healing, a blessed life, and a life abundant because of His mercy and grace. Totoo pong dumating ang ating Panginoong Jesus. We too, as Christians today, we do this as a sign of us being full, satisfied, and one with Him. In Luke chapter 22, verse 19, it says here, and He took the bread, gave thanks, nagpasalamat siya, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Sa wikang Tagalog, pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya, pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa kanila. Kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito para sa pag-alaala sa akin." Alalahanin po natin that Jesus took all their shame, your guilt, your condemnation. Actually, we deserve hell. Pero dahil sa katawan niya, He was bruised, He was beaten. Why? For us to experience salvation, healing, miracle. Ano man ang hinihingi mo, He will provide. Now let's pray. Father, thank You for the body that was beaten for us to live, O God. For us to have access, O God, in heavens. Salamat po, Panginoon, sa mga sugat, sa mga bugbog, Panginoon, na tinanggap Mo para sa amin ngayon. Lord, sa pag-alaala namin ng kadakilaan Mo, nararapat ka nga naman talagang sambahin, Panginoon. Bless, O God, this day. Let's eat the piece of bread. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Can we raise the cup of juice, please? As we remember Jesus, remember His blood that was shed for the remissions of sins. The blood signifies freedom, cleansing power, sanctifying power, healing power, and redemption power. In Hebrews 9:22 it says here, "And almost all things are cleansed with blood according to the law, and without shedding of the blood there is no forgiveness." Praise God po sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible at mga Bible scholars, wala pong natira sa dugo ni Kristo. Tubig na lang ang lumabas sa tagiliran niya. Para sa iyo at para sa akin. We apply the blood of Christ right now in your life. Luke chapter 22 verse 20, in the same way after the supper He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Sa Tagalog, sa gayon ding paraan, pagkatapos na makapaghapunan, kinuha niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinuhos para sa iyo." Walang tinira ang Panginoon para sa ating lahat. Let's pray. Father, thank You so much for the blood that was shed on the cross. Because of that blood, oh God, we are cleansed, we are sanctified, we are redeemed, oh God, we are justified by faith, and we can now experience the grace that is now
we are enjoying, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Salamat po sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Let's drink from the cup. Thank you, Jesus. Can we say this? Thank you, Jesus. As Apostle Paul said in 1 Corinthians 11:26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Babalik po ang ating Panginoon. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, babalik ang ating Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Yung the best na palakpak po sa ating Panginoon. Ay, napakahina yung the best. Come on. Come on, 1 minute, palakpakan lang natin ang Panginoon. From the front to the back. Thank you, Lord. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Come on, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you and we bless you today, oh God. Salamat po sa word na aming kakainin, oh God. Lord, salamat po, Lord, hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang naglalabas o lumalabas sa iyong bibig, Panginoon. Lord, salamat po sa word namin ngayon, Lord. And I pray, oh God, that paglabas namin dito, may mga answered prayer kami, Panginoon. But today, as we listen to your word, mag-resonate, mag-echo, Panginoon, mag-rema sa mga puso namin ang iyong sasabihin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, amen and amen. Come on. Thank you, bro. Yes, wag ka munang upo. Taas ang kamay. Gamusan niya po yung siping niyo. Sabihin niyo sa kanya, okay lang yan, kapatid. At sa kabila naman, sabihin mo sa kanya, I love you, brother. I love you, sister. Walang mali siya ho yan, okay? Walang mali siya, okay? Thank you, Jesus. Makakaupo na po tayo. Let's be seated in the presence of God. Thank you, Jesus. Yesterday, kaya po wala ang boses si Pastor. No, nag-concert po ako. Basic. Nabiro lang ako. Nag-encounter po tayo and praise God for the life class students no, ng batch 5. No? This is their last day. Come on. Thank you, Jesus. Batch 5, no? Hallelujah. Hindi makarelate yung iba, no? But anyway, sa amin na lang yan, alright? So, of course, we are so blessed, no? Sino po yung mga, of course, hindi tayo magtatapos kung sino, kung di ka tatanungin kung sinong dumalo sa unang pagkakataon. Any first-timers in the house, please stand. Wag po tayong mahiya. Please stand. Wag po tayong mahiya. Yes, first time. Wag po tayong mahiya. Come on. Palakpakan po natin sila, Capstone Community Church. Sige po, tayo po tayo. Yes. Wow, welcome. Wow, thank you, Jesus. So, mamaya po after the celebration, you will proceed to the pastor's office. Kung ikaw ay once young, kung naman ikaw ay young once, doon ka sa hall 2, okay? So, of course, I believe may mga birthday celebrants tayo this month of March. Month of March birthday celebrants. Pwede po ba tayong tumayo, mga March? Wow! Okay. Awitan natin sila. Mas mabilis. Ninanula. Alright. Happy birthday, guys. No? So, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Wow! Happy birthday! Alam nyo na ho kung sino ang ililibre nyo. No? Baliktad dito eh. No? So, alright. So, sino pong masaya? Magsabi ng ako yun. Say her. Hallelujah. Taas ang kamay. Sabi mo sa kaliwat kanan, umamin ka, kapatid. Sabi mo sa kanya, huwag kang sinungaling. Umamin kayo ngayon, okay? Kay Pastor. Sino ho dito yung naiinis o nagagalit kapag nag-aantay?
Yung niligawan mo ng 10 years, tas binasted ka lang, biro lang. Sino po yung naiinis pag, sige, taas mo ang kamay mo. Sige, ako lang ba? Wow, ang dami yung nag-amen kanina. Hallelujah. Oh God, kailangan natin ng patience ngayon, alright? Pero you have to understand, we are all impatient people. Amen po ba? Yung katabi mo, mukha lang pasensyoso yan, pero gusto nang umuwi niyan. Ano? Pero gusto nang lumabas niyan. Alright? Pero yung katotohanan at katibayan, ay tayo po talaga ay impatient people. Alright? And that is the truth. No? We don't lie. At sabi nga nila, liars go to church. Biro lang. That's why people invented things to make things instant. No? Kaya nga ngayon, sa panahon natin, may instant noodles, may instant coffee, and of course, may fast food. No? Sino po yung gusto ng fast food? Amen? So, of course, ang trivia nga po, according to US survey, 2 in 3 people consume fast food at least once a week. Ano, 65% ho yun sa nation ng USA. According to the study, millennials, no, sino po yung mga millennials dito? Say, ako yon. No, ako po kasi Gen Z na ako. No? Sabi. Hallelujah. Basic. Hallelujah. So millennials report online, reports that online delivery as their top preference for the purchasing fast food. Mas gusto nila yung for example, kung ano man yung food delivery doon, mas gusto nila yon kaysa doon sa slow cook meal. No? Kasi nga impatient na tayo. Masarap po sila, tama ho ba? To be honest. Pero di maganda sa health natin yan araw-araw, no? Lagi parati ka nagfa-fast food. Instants, listen, are bad for us. Kumain ka ng fast food every day, it will fast track your life. Hallelujah. No? Kaya lang po, sa panahon natin ngayon ay instant na. Okay? At tayo pong mga nanonood sa social media, kaya na-invento yung shorts, yung reels. Kasi hindi na ho tayo makatagal sa movies, no? Ako, pag Netflix talagang yung intro pa lang, tulog na ako. Hindi ko na kaya. No? Kaya nga, even sa finances nyo, may instant sugal. No? You can now go to your app para magsugal. And to be honest, wala namang kapupuntahan yan. And everybody say, Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magsugal. Sa katabi, kausap ka ni pastor, kamo. Ma-convict ka na dyan. Ay, may nyambot ko, Ana. Matatalo ka rin. Hindi ko po, in my life, hindi ko po tinakil yung sugal na yan, no? And I believe may 10 tao na nagsusugal dito. Sabihin mo sa katabi mo, balo na yung pastor. No? In our Christian walk with God, tayong mga Kristiyano, sinong tumanggap kay Jesus, magsabing Amen. Napansin ko there are microwave Christian. Mainit sa labas, pero malamig sa loob. And it doesn't mean you attend church, you are a Christian. Hindi porke pumunta kang Jollibee, lalabas ka hamburger. Hindi ka pumunta ng Mr. Donut, lalabas ka, mukhang ka ng donut. Hindi po. Even sa church, mga kapatid, sadly, survey din ho yan. Not everyone goes to church is a Christian, but praise God you are here. Taas mong kamay mo, sabi mo sa kaliwat kanan, praise God, andyan ka kapatid. But a true Christian is having a lifelong relationship with Jesus with patience. Kailangan patient ka. That's why this morning, God wants us to understand the topic we're going to talk about this morning is the beauty in waiting. Wow. The beauty in waiting. Sino po yung mga may inaantay dito? Hallelujah, praise God, tayong lahat. Para sa ating lahat ho ito. Ang kagandahan sa paghihintay. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. Our text this morning, Isaiah 40 verse 31, it says here, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. NIV, but those who hope
in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. NLT, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Pansinin niyo ho, wait, hope, trust. Iba-ibang translation ho yan. Kayo magbasa sa Salin ng Wikang Tagalog. Sige po, basahin niyo po. 1, 2, 3, go. Mas malakas? Amen. Hindi ka manghihina pag ikaw ay nag-aantay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Actually, when we study this, Isaiah 40, the historical background in this chapter 40 hanggang 66, the Israelites were in Babylonian exile, no? It means ang sumakop sa kanila ay mga Babylonians. Wala silang pagkakakilanlan. These chapters have been referred to us as the hearts of the Old Testament. Napakaganda, tama ho ba? Pag binabasa natin ngayon, wow, amazing. Pero to be honest, in short, this is what the Israelites were facing in that present time nung naisulat to na Isaiah. They were hopeless and they were frustrated. No? And the Israelites were weary and burdened from their exile in Babylon. Wala kasi silang lugar na masasabing sa kanila ito. At kung meron man, nandun ang mga Babylonians, hindi nila pag-aari. They had lived in exile for decades. According to the Bible scholars, this passage alone, bago ma-full 150 years. Di ba? Ganun katagal ang inantay nila. For decades, because they were discouraged. They thought God either couldn't help them or didn't care at all. Question, ikaw kaya, what are you facing today? Sa pag-aantay mo. If you are in the season of waiting, discouragement, frustration, I don't know your hearts, but God knows your heart. This message is for you. Question, Pastor, may maganda ba kapag tayo ay pinapaantay ng Diyos? Meron ho. Pag-aralan po natin ang 5 bagay kung bakit maganda ang nag-aantay. There's beauty in waiting, church. 5 points ho tayo ngayon. Magsulat na kayo. Now picture this at pag-usapan nyo sa cell group nyo. Number 1, waiting is a season of preparation and development. No, paghahanda at paglago. Okay? Preparation means hinahanda ka ng Panginoon. Ako ho'y mahilig mag-garden, no? As you can see outside, may mga bonsai dyan. Before we compete sa mga bonsai, it will take us 10 years to complete. Meron ako inalagaan 7 years, hindi pa tapos. No? Kaya umitim ako, this week talaga akong garden lang ako ng garden. No, bago mo yung sanga, mapataba mo yan, it will take you 3 years to complete. Isang sanga lang yon. No, you let them wild and then cut back ang tawag nila. All right? So bago nila compete yan, it will take them 20 years, 10 years, pero fulfilling naman pag natapos. And in example in the Bible, many people in the Bible waited for God's timing, including this picture. No, sila Abraham, Moses, David, and Jacob. Si Abraham po ay naghintay ng 25 years. 75 years old siya nung binigyan siya ng pangako na magkakaanak siya. Tapos baog si Sarah, matanda na. Pero after 25 years, 100 years old, doon lang lumabas si Isaac. No? Pero ang tagal niyang naghintay, 25 years. Ikaw nga, 1 month ka pala nag-aantay, galit ka na. Hallelujah. Di ba ho? Si Moses, nag-antay po ng 80 years para magamit siya ng Panginoon sa Exodus. He was actually 80 years old when God used him, no, to have Exodus in the land of Egypt. Ang tagal, di ba ho? Preparation niya yun. Si David waited for about 15 long years for him to be the next king of Israel, after Saul. About Jacob. Jacob worked for Laban for 14 years to marry Rachel. Imagine, sinuyo niya si Rachel for 14 years. Ikaw nga, 1 week pa lang, hindi nagte-text ang crush. Paano na yung nanakaburihan? Di ba? 1 week pa lang. Ikaw naman na babae, huwag ka namang mabilis. Amen po? Parang ang bibilis nyo na naman. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mabilis. Hallelujah. No?
Ito 14 years ng ligaw bago pa kasalan, di ba ho? Why? Because God uses this time of waiting for us to grow and prepare us for the season ahead. He wants us to be ready so we can succeed. No? Jesus also waited for 30 years for His ministry to flourish. Okay? 30 years ang inantay niya. Namatay siya, napako siya sa krus at the age of 33 years old. For 3 years, He has been serving in the ministry. Pero ito yung maganda kay Jesus, kahit nasa season siya ng waiting, sabi ng Luke chapter 2 verse 52, wala dyan, sabi niya, Jesus grew in wisdom. Even Jesus learned, o alam niya kung paano maghanda. He was growing in wisdom as His preparation. Iba yung timing ni Lord sa timing mo. And everybody say, Amen. But remember this, church, God is a God of timing. Remember, He is always on time. Kung nananalangin ka ng kagalingan, He will be on time. If you are praying for your finances, He will be on time. Magpo-provide siya sa inyo. Amen po ba? 2 Peter 3:8 and 9, wala dyan. But do not forget this, sabi ni Peter, dear friends, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. The Lord is not slow in keeping His promise. Kung anong pinangako ng Diyos, gagawin niya, kapatid, sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Hindi siya magbabago, hindi siya magmamaliw, hindi siya magkukulang. In this world, there are seasons, tama ba? Winter, spring, ano daw? Summer and fall. Of course, hindi natin alam yan, pero may awit na ganyan. Winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call. Ano daw? And I'll be there. Yes, I am. You've got a friend. Translate natin, may kaibigan ka sa pamamagitan ng ating Panginoon kung ikaw ay pinapag-antay niya. He is the friend that you need. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sa Pilipinas, ano bang season natin? Tag-ulan, tag-baha, ganyan lang. No? Sa atin din may mga Kristiyano, sa mga Kristiyano po, there is a season of waiting. Enjoy the season. Sabi mo sa katabi mo, enjoy, kapatid. No? Baka di pa binibigay ng Panginoon kasi hindi ka pa ready. Bigyan ka ng business, baka ilustay mo lang yung kinita mo dyan. Iba-bankrupt mo lang rin. Anything that we cannot prepare or manage, we will lose it. Baka hindi ka pa ready, kaya hindi pa binibigay ng Panginoon. Kasi pag instant yan, baka ikapahamak mo siya. Actually, the real meaning, the Hebrew meaning of wait, in Isaiah 40 verse 31, next slide, ang ibig sabihin niya, but they who kava for the Lord. Kava, everybody say kava. It means actively waiting, may ginagawa ka. Hindi yung nakanganga ka, wala kang gagawin. Hindi po yun. Ulitin ko po, yung paghihintay, hindi yung tamad-tamad ka, nakahiga, gusto mong yumaman, pero nakahiga ka lang. No, sabi nga ng Bible, Proverbs, hard work leads to prosperity. Hard work pa rin. Di ba? Yung waiting dito, may gagawin ka. Hindi yung nakanganga tayo. Amen? So, Pastor, what to do in the times of waiting? Ito dapat ang ginagawa natin in our season of preparation. During the season season of preparation or the preparation season, from no work to what? Hard work. From toys to responsibilities. From playing to praying. From partying to equipping. From worldly discussion to devotion unto God. From internet to intimacy with God. Kung nireceive mo to, palakpakan mo ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Sabihin natin sa puso natin, hard work, hard work, hard work. Come on. Amen. Kaya pag naiinip ka, alalahanin mo, kava. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano kava? Kilos ka na. If we want to grow and mature, we need to decide to leave the unnecessary people, places, and meetings. According to Bishop Oriel. I got this, and totoo nga naman. Kaya hindi ka nagbe-breakthrough kasi isipin mo, sino ba nakakasama mo? Tell me who your friends are and I tell you who you are. Sino po may natututunan na magsabing amen?
Waiting prepares you. Pangalawa, next, there is beauty in waiting. Because waiting builds character and humility. Pag sasaayos ng ugali, nagkakaroon ka ng pagpapakumbaba. Kasi baka ka pinapaantay ni Lord, kasi baka iyabang mo yung pagpapala at provision na bibigay niya sa iyo. Baka yung karakter mo magbago. Pansin nyo, na-check yung patience no natin while waiting, di ba? Kayo may mga sasakyan. Ay, sa paklaring parking, anak. Tapos dinurot. Wala kang nakita. Eh kung naghintay ka doon, may lumabas bigla, di nakapag-park ka agad. Sa pila, di ba? Nakapila kang ganyan. Ay, kakabanan yung pila na, tapos linipat ka metong cashier o kahera. Tapos mas mahaba. Tapos gusto mong bumalik ngayon doon sa luma mong kahera. Eh, mahumaba na. Mas tumatagal. Tama ho ba? Mas tumatagal ka pag impatient ka. Amen? Sa kakaantay ng dawan mo, ayun, tumanda ka na. Hallelujah. No? Ayan kasi natitest ang karakter ho natin. And don't get me wrong, even your pastor, no, talagang ako rin ay natitest sa patience. Tayong lahat. There is no exemption. But when I receive this from the Lord, talagang wow, oo nga. Baka kaya pag nag-aantay ka, ito yung mindset mo, inaayos ako ng Panginoon. Waiting grows our character because God is building you. Inaayos ka pa ng Panginoon. Remember, He is the potter and we are the clay. Bago ka mabuo na magandang paso, kapatid, tatanggalin niya muna yung mga excess sa buhay mo. Kaya pag may tinatanggal siya sa buhay mo, yung galit, puot, sakit, no, unforgiveness, pag tinatanggal niya, ibig sabihin, inaayos ka niya. Ephesians 4:22 and 24 said, take on an entirely new way of life, a God-fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into the conduct as God accurately reproduces His character in you. Bago mag-reproduce ang bata, mag-aantayan ng ilang months, diba? Bago lumabas yan. Kaya be patient. Again, sabi mo sa kaliwat kanan, be patient, kapatid. Kaya, sabi ng Tagalog, kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati nyong pagkatao. Born again. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, magbago ka na. Her. Yung may her. Bawi ka. Tingnan mo siya. Ikaw muna, mo kaya. Hallelujah. Did you know, I'll go back to the Old Testament, Joseph's life was a blessing to the Egyptians. Tama ho ba? But did you know that when he was young, teenager, no, sabi ng Bible kasi na nakikita lang natin na tinapon siya ng mga kapatid niya, binenta siya, gusto siyang patayin. Tama ho ba? But did you know, according to the Bible scholars, Joseph was boastful. Pinagyabang niya yung panaginip niya sa mga kuya niya. Kaya siya gustong ipatapon eh. Kasi nanaginip siya na ang panaginip niya, iluluhod kayo sa akin. Sinabi niya yon sa mga kuya niya, luluhod kayo sa akin. In the Old Testament, when we talk about bowing down before the Lord or people, it talks about worship. Kaya na-offend sila eh. Ikaw kaya sabihin ng anak mo, Daddy, luluhod ka sa akin. Eh may wari ugse eh. Di ba? Nampanyang biyanan niya. Di ba? Kaya ang ginawa ng mga kuya niya, patay natin. Ang hiyabang naman ito. Kasi sabi rin ng Bible, favorite siya ni Jacob, di ba? Spoiled siya. Kaya nga mga kapatid, no, wag kang spoiled. Hallelujah. Hindi, biro lang. Baka itapon ka. Hindi. So, in short, tinapon siya. But did you know, sa pagtapon nila kay Joseph, at napunta siya sa slavery, sa kulungan, yung pinagdaanan niya, to make the long story short, inayos muna siya ng Lord for 13 years. From slavery to a prime minister, ilan gap nun? Years? 13 years. Kaya kung nagpe-pray ka ng promotion, kapatid, mag-isip-isip ka muna, okay na ba yung karakter mo? Okay na ba yung pagpapakumbaba mo sa Panginoon? But did you know, mga kapatid, ang sabi ng Bible, no, Joseph, or the Lord was with Joseph. In time, nagbago rin si Joseph from a slave to a prime minister for 13 years. Church, listen,
Learning that we aren't in control teaches us the humility to wholly rely on God for everything. Baka kaya pinapaintay ka ng Panginoon, hindi mo kayang isurrender. At hindi ka pa rin nagbabago. Kaya church, listen. As your pastor, magbago tayong lahat. Kasama niyo ho ako na patuloy pong binabago ng ating Panginoon. Amen? Kaya pag may waiting season ka, baka binabago ako ng Lord. Jeremiah 9:23 and 24, one of my favorite verses. It says here, no, memorize ko to, no, this is what the Lord said, don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast on their power, or the rich boast on their riches. But if you wish to boast, sabi niya, boast in this alone, that you truly know me and understand that I am the Lord, who give you unfailing love, sabi niya, di ba? No, who demonstrates unfailing love, who brings justice and righteousness in the earth, sabi niya. And that I delight in these things, and I, the Lord, have spoken. Break it down, yo. Di ba? Sabi niya dito, kung mayaman ka, huwag mong ipagyabang ang kayamanan mo. Kung matalino ka, huwag mong ipagyabang ang katalinuhan mo. Kung makapangyarihan ka, may pwesto ka, huwag mong ipagyabang ang pwesto mo. Kundi ipagyabang mo kung sino si Lord sa buhay mo. At nalulugod siya dyan. Come on! Kaya pag sinabi sa'yo, ang galing mo. Basic. Hindi, huwag niyo sasabihin niya. Sabihin niyo, all glory belongs to God. Amen? All glory belongs to God. Sabi nga ng Bible, di ba? Do not think that you are strong. Be careful not to fall. Kaya sabihin nga natin, all glory to God. 1, 2, 3, go. All glory belongs to God. 1, 2, 3, go. All glory belongs to God. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. When our character changes, it reveals God's purpose and direction. Example, itong picture na to. Alam niyo po ba sa binhi, pag natainim yan, ang unang lumalago hindi yung stem tsaka yung leaves. Ang unang lumalago dyan ay ugat na hindi natin nakikita. Alright? Hanggang lumabas yung stem, hanggang lumabas yung leaves, hanggang lumaki yan, hanggang mamunga yan. Before ang bunga, kailangan ayusin niyo muna yung roots nyo. Let your roots grow down into Him, to Jesus Christ, ang sabi nga ni Paul. Kaya during the season of waiting, magpaugat ka sa Panginoon. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, magpaugat ka sa Panginoon. Amen. In the waiting, it allows you to pause, reflect, and seek God's purpose in your season. Para pag dumating ang provision sa buhay mo, good character ka na. Amen. Mabuting tao ka na. At sineshare mo na yung blessing na tinamasa mo na galing naman talaga sa Panginoon. God will bless you so that you will be a blessing. Sino gusto maging blessing dito? From the front to the back, sino gusto maging blessing? Hugutin mo ngayon yung wallet mo. Aro, lang mauyat din eh. Bigyan mo ng 200 yan, 100. Di ba? Natetest tayo dyan pagdating sa ganyan. Wow, may bumubunot dito banda. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi, pinakita niya lang yung wallet mo, puro resibo. Wala ako talaga yan. Psalm 37 verse 7, be still before the Lord and what? Wait patiently for Him. Pangatlo, the beauty in waiting next. Waiting aligns your desires with God's will. It means inaayos niya yung buhay mo, yung mga plano mo para sa kalooban niya. Ang sabi nga ng Kawikaan, you may roll the dice, but God determines how they fall. Ang Diyos pa rin at the end of the day, ang siyang mangingibabaw sa buhay mo. Waiting gives us time to seek clarity, to align our purpose to God's purpose and direction. Binigyan kang business, pinagpala ng Panginoon, inalign mo ngayon to sa God's calling and God's purpose, pinapalawak niya pa rin yung business, papalawakin niya pa rin ang business mo. I remember our business here, JC Capstone Seal and Trading, we started off wala po talaga. But because my father was faithful in his tithes, nagbigay siya. Ano ngayon? May 4 branch ang Capstone, JC Capstone. Hindi dahil magaling sila, kundi magaling ang ating Panginoon. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And everybody say, Amen.
Kasi mapagka marunong ka na maging na steward ka lamang talaga eh. Tagapamahala ka lang ng pagpapala ng Diyos. Para ma-align yung purpose mo sa purpose niya. Psalm 37 verse 4 and 5, make God the utmost, sabay-sabay tayo, please. No, sabayan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Make God the utmost delight and pleasure of your life. And He will provide for you what you desire the most. Give God the right to direct your life. And as you trust Him along the way, you'll find He pulled it off perfectly. Amen. Come on, palakpakan mo ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Pag pinagkatiwala mo na sa Panginoon, pag-aaral nyo, mga anak nyo, business nyo, karir nyo, pag pinadirect mo na yung buhay mo sa Panginoon, I tell you, ang Diyos ang magpapala talaga sa inyo. And you have nothing to regret. Sabi ng Bible, pag pinagpala ka ng Panginoon, you have nothing to regret. Amen? Through waiting, you learn to surrender your own plan and embrace the plans that God has for you. Jeremiah 29:11, kung alam mo, sabayan mo ko. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Taas ang kamay, kalbitin ang kaliwat kanan, may pag-asa ka pa, kapatid. Amen? Baka pumunta ka dito, wala ka ng pag-asa, may pag-asa pa. Habang humihinga ka, may pag-asa ka pa sa Panginoon. Amen? Yung mga cell group na hinahandle natin, kahit matitigas ang ulo, may pag-asa pa po sila. Amen? Huwag niyong isin zone yung cell leader niyo. Pag nag-message siya, no ka rin na ka. Mag-reply ka. Concern lang siya sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, concern lang siya sa'yo. Pero potang crush man eh. Lalawen may paitang atlong taldok makanya, kakanya nyo. Ay, mag-type na, mag-type na. Diba? Mag-type na. Diba? Gen Z, no? Hindi maunawaan ng mga, sabi ng mga mga matatanda. Nanay tanga. Balo. Gen Z. When you align your dreams, hopes, and plans with His, you can be assured that He will make a way for you to succeed, whatever the outcome is. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Sino po nag-enjoy sa word? Say amen, no? So, practical way tayo. Practical tayo. Paano ba, Pastor, pag nag-aantay, ito gagawin mo, no? WAIT. Worship God, acknowledge God, invest in prayer, trust God. No? Declare mo yan. I will worship God, I will acknowledge God, I will invest in prayer, and I will trust God. Jeremiah said in Lamentation 3:25, lament means crying. No? Iniyak niya yung bayan ng Diyos. Sabi dito, the Lord is good to those who wait for Him. Mabuti ang Diyos sa mga taong nag-aantay sa Kanya. Micah 7:7, but as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for my God, my Savior, my God will hear me. Pang-apat, there is beauty in waiting. Next, waiting helps you to value and appreciate the blessings. Di ba pag instant yan, hindi mo na ma-appreciate. Pero pag matagal yan, matagal mong pinag-pray, ma-appreciate mo yung isang bagay na yon. Amen po ba? Pagbibigay halaga at pasasalamat. Never be a microwave Christian. And never want a microwave blessing. Mabilisan. Hindi po pwede yan. Di ka ma-enjoy yan. Di ba pagka tayo nilulutuan ng, for example, bulalo, tapos may baka, sobrang lambot, tapos pag kinagat mo,
Kang kakawani yung mga yan, tapos igupan mo yung sabon dahil may luto yung manya, masalese, malwat. Hallelujah. Gutom na si Pastor. Hallelujah. Praise God. No? Di ba? Pag slow cook meal, mas masarap kaysa dun sa mabilis. Amen po ba? Alright? So pagka niluluto pa ng Panginoon yung blessing na para sa'yo, mag-antay-antay ka. And everybody say, Amen. Ngayon, pag na-receive mo na yung pagpapalang, pinanalangin mo, kagalingan, blessing, breakthrough, ano man yan, cell group members, no, gagawin kang leader ng Panginoon, pag pinag-lead ka na niya, ang sarap ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi ma-appreciate mo na yung binigay niya sa iyo. Remember, the waiting season can make you appreciate the blessings or answers that God has already given. Minsan, pinapantay ka ng Panginoon kasi para ma-appreciate mo yung mga bagay na meron ka, yung asawang meron ka, yung mga anak mo na meron ka, yung mga labahan mo na meron ka, yung mga household church mo na meron ka, yung pastor mo na meron ka, yung cell leader mo na meron ka, yung church mo na meron ka. I-appreciate mo yan, mga kapatid. Yung bagay na meron ka, kahit singkong tuling na yan, ma-appreciate mo yan. Kasi Lord, kahit ito na lang, meron ka ako, bibigay ko pa rin sa'yo at magpapasalamat ako. Hallelujah, praise God. Yung mga tao nagtsatsaga sa inyo, pasalamatan nyo sila. Kasi sa season of waiting, no, sa season ng waiting, inaantay nila kayo. Taas ang kamay. Di po ako galit, ha? Sabi mo sa kaliwat kanan, I appreciate you. Waiting makes you appreciate the Lord. His goodness and His faithfulness, which deepens every time we come to the end of waiting season. Sabi nga ng 1 Timothy 4:4, for everything God created is good. Tagalog, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Maganda po lahat ng nilikha ng Diyos. Tumingin ka lang sa kanan at kaliwa mo, maganda po yan. Amen. Kasi madilim, no? Hallelujah. And lastly, sino po na-bless sa word? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Brother Euro. Lastly, pakibasa nga ho natin. 1, 2, 3, go. Mas malakas yung sa likod, hindi nagko-cooperate. 1, 2, 3, go. Inspiration ka, kapatid. Hindi mo lang alam. Influencer ka. Kaya taas ang kamay ulit. Lastly, sabi mo sa kaliwat kanan, hello, influencer. Waiting enhances your testimony and inspires others. Church, listen. Our stories are powerful. We can be a blessing and encourage someone through their waiting season. Amen? Remember, baka ang pag-aantay mo ngayon ay maging patotoo mo sa ibang tao in the future na dadaan din ang pinagdaanan mo. I remember my parents waited for me for 7 years. I was 16 when I went to Manila. No, and I backslid. Nag-backslide ako sa faith. No, I don't even want to go to church. And when I hear a pastor, I don't listen. 7 years kasi ako eh. I grew up in a Christian family. 7 years ako tumalikod sa Lord. No, that's when I encountered drugs, everything, no, that this world has to offer. And did you know, for that 7 years, may nanalangin para sa akin. 2012, when I received the Lord Jesus Christ. And did you know, nung umuwi ako 2014, my life was really changed. Lord, gusto ko baguhin mo ako. Gusto ko patuloy mo akong baguhin. Lord, gusto ko gamitin mo ako. At ginamit po ako ng Panginoon. No, for about how many years? Nakalimutan ko na ilang years, no? Pero ilang years akong ginamit ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, mag-aral ka through the Word of God. Sabi ng Bible, God impressed in my heart. Sabi ng Proverbs, no, get wisdom and tie them around your neck. Pinapaaral ako ng Lord. At sabi ko sa Lord, Lord, I bargain this, Lord. Okay na ako, nagbabasa naman akong Bible, nananalangin naman ako. No, but God wants me to enter Bible school. And did you know your pastor doesn't like going to school? No? But praise God, kung galing sa Panginoon, galing sa Panginoon. Kung may word ka sa Panginoon, word talaga na yun, o-obey ka lang kahit mahirap. For 2.5 years, I entered this Bible school. And really, until today, studying the Word of God, 2021, I believe, no, ako po'y nakagraduate by God's grace, no, by God's grace ng Panginoon. And I graduated with flying colors. And everybody say, Amen. Gusto ko lang pong, I'm not here to boast, okay? Gusto ko lang po, no, ngayon, pioneering tayo, 3 years. No, I just want to encourage you, kung pinapaaral ka ng Panginoon, at sinasabi niya magtatapos ka,
Pero may gagawin ka, magsipag ka. Kung gusto ng Diyos na mag-open ka ng business, be-bless ka ng business mo. Pero learn how to wait. Kung gusto niya ma-restore ang family mo, madala mo sila sa church, learn how to wait. You pray for it. Huwag kang magmamadali. Never ever be a microwave Christian. Malamig sa labas, mainit sa labas, malamig sa loob. This is just to encourage you, church. I just want to share my testimony. May nagtiyaga din ho sa akin. May nagtiyaga din ho sa akin. Kaya yung mga panalangin nyo, leaders, I'm talking to you, pagtiyagaan po natin sila. Kahit mahirap. 2 Corinthians 1:4 says, He comes alongside us when we go through hard times. And before you know it, He brings us alongside someone else who is going through hard times. So that we can be there for that person just as God was there for us. Sa Tagalog, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang taong naghihirap. Wow! Kung ako, papalakpakan ko ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Kaya yung buhay mo, alagaan mo. Kung may Jesus ka na, testimony yan. Lastly, worship team, kaya po dun sa mga nag-aantay, alalahanin po natin habang nag-aantay tayo, pinapalakas ka ng Panginoon. God is preparing you, He is building you, He is aligning you, He will help you, and He will strengthen you. Church, times of waiting may not be easy, but they offer many benefits for your spiritual growth and walk with God. That's why when you wait, here's what's gonna happen. Isaiah 40 verse 31, but those who wait in the Lord shall what? Renew their strength, not be weary and not faint. Pag nag-aantay ka, pinapaintay ka, lalakas ka, hindi ka mapapagod at hindi ka magkukulang. And lastly, church, tandaan nyo, ang tunay na inaantay natin, hindi yung blessing, okay? Nandiyan na yan, hindi ang provision o promotion. Ang tunay na inaantay natin, ang tunay na pag-asa ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Babalik po ang ating Panginoong Hesukristo. Come on! Ay, palakpakan mo ang Panginoon. Sa Tagalog, Filipos 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan sa langit. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Church, may natutunan po ba tayo? Say amen. There is beauty in waiting. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo, please. Thank you, Jesus. Hallelujah. And I want you to raise your hands right now. Please. Please raise your hands. Lord, salamat po sa mensahe niyo sa umagang ito. Lord, ang tunay na inaantay namin, hindi yung pagpapala, hindi yung breakthrough. Ang inaantay namin tunay ang pagbabalik mo. As your pastor, Lord, I can't wait, oh God, for you to come back in this earth. You came as a Savior, you will come back as a judge, oh God. Salamat po. Nararapat kang sambahin. Nararapat kang purihin. And as we worship you in spirit and in truth, bless us. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Raise your hand, church. From the front to the back. Cooperate. While you wait, worship. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa
sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Let's sing, church. Kailanman. Kailan ba'y hindi ka nagbabago? Yes. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, Raise your hands. luwalhati at pagsamba. Worship. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas Yes! ang mo. Yes! Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, Yes! luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Yes! Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Come on! Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila. One more time, church. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas
Yes, raise your hand, church. Thank you, Jesus. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. With all your voices, nararapat. Nararapat ka sa itataas. Minsan pa itataas. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Why don't you thank God today? Maybe you are in the season of waiting. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon right now. Thank you, Jesus. Sige, maging personal ka sa Panginoon. Say this, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on. Ang church na to ay dapat marunong magpasalamat. You are the church. Your body is the temple of the Holy Spirit. Magpasalamat ka sa Panginoon. Baka pinapantay ka ng Panginoon because of your character. Inaayos ka pa ng Panginoon, kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everyone that is here, oh God. Bless the season of their waiting, oh God. Lord, alam niyo po yung puso nila. Sige, church, lagay mo yung kamay mo sa balikat ng katabi mo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yes. I want you to pray for that person next to you. Baka maging encouragement ka niya. Sige, i-bless mo siya. Come on, Shakraba, Handay, Araba, Sanday, Araba. Manalangin ka, yes. Shakraba, Handay, Araba, Sanday, Araba. Lord, oh God. Lord, I declare right now, oh God, blessing upon blessing. Breakthrough upon breakthrough, oh God. Healing upon healing, oh God. Miracle after miracle, oh God. Oh, breakthrough upon breakthrough, oh God. Lord, ang pinapanalangin namin, katabi namin, Panginoon, ay magbabago ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, this person will serve you, oh God. This person will be a leader, oh God. In the mighty name of Jesus. Lord, mag-open siya ng cell group. Lord, magiging seryoso siya sa faith. Lord, magkakaroon siya ng personal time sa Lord. Magkakaroon siya ng altar time, oh God. Magkakaroon siya ng intimacy, oh God. Babasahin niya yung Bible niya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng kapatid namin sa Panginoon. Lord, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, I speak blessing, encouragement, oh God. Right now, huwag kang sumuko. The Lord is telling me to you, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. God is in control. God is in control. God is in control. Hallelujah. Shakrabahan de arabababa. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan niyo ang Panginoon. Come on. Yung the best na palakpak sa Panginoon. Yes. Yes. Sige. Come on. 1 minute. Come on. Yes. Yes. From the front to the back, palakpakan niyo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lastly, raise your hands right now. Lord, bless you po yung mga kapatid ko, Panginoon. Bless you yung mga nag-aantay, oh God. Nasa season ng waiting nila, Panginoon. Even yung mga leaders namin dito, Panginoon, bless them, encourage them, oh God. Lord, yung faithfulness, yung katapatan ng puso nila sa inyo, Panginoon. Lord, kung mayroon pong nakakaranas ng kasalatan, Panginoon, I speak provision upon your life. And Lord, if there's anyone na malungkot, depressed, or inaatake ka ng sadness and loneliness, I speak joy upon your life. Jesus will only be the one who will put joy in your heart. Wala nang iba. Si Jesus lang ang magpupuno ng mga puso nyong iyan. Seek Jesus, find Jesus, look for Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, amen and amen. Come on, church. Hallelujah. Before ka maupo, sabihin mo sa kaliwat kanan, lalo kang gumanda, lalo kang gumwapo. We may be seated in the presence of God. Sister Donna. For our tithes and love offering po, let's read Matthew 6:33.
But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen po, no? Seeking God is not just about altar time, singing worship songs, reading Bible, going to church every Sunday, praying, being kind to everyone. I believe part of seeking God is through tithing. No? Actually, malaking part po siya. Tithing is a sign of maturity kasi naiintindihan mo na ang pera mo, di siya solely galing sa hard work mo. Galing talaga siya sa provision ni Lord. Kaya madali lang sa'yo na ibalik sa Kanya. Amen? Alam mo na these finances will use for the expanding of His kingdom. Amen po. And tithing faithfully is act of obedience, declaring that God owns everything. Amen? Let us pray po. Jesus, thank you for giving us ability to produce wealth, O God. Lord, maraming salamat po, Jesus, na binigyan mo rin po kami ng courage, O God, to give our tithes and offering to you, Lord God. Lord, patuloy po na naniwala po kami na nothing is too hard from you, Lord God. Alam po namin na everything comes from you alone. Apart from you, we are nothing, oh Jesus. Apart from you, we cannot do anything. And apart from you, we have no good things. Lahat po ng magagandang bagay ay nanggagaling lamang po sa iyo. Maraming salamat po. Make us a channel of blessing to everyone, oh God. Maraming salamat po. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Hi, church. Here are some announcements you wouldn't want to miss. Prayer Works online every Tuesday, 6 a.m. via Zoom. On-site Prayer Works Saturdays, 6 a.m. New here at church, you're at the right community. Come and join the cell group. We have the right age group that is best for you. Youth Ignite today after the celebration. First time here at church? Make sure to swing by the pastor's office. We want to get to know you and offer you a little snack. Thank you for joining us here at Capstone Community Church. Loving God, loving people. Amen and amen. So our tithes and love offering po is located in the back. No? Lagay nyo na rin po yung mga prayer requests nyo. No? Please tell your neighbor prayer works. Yan, manalangin po tayo and pinapanalangin po yung mga prayer box na yan. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we glorify you in this place. Sige po, taas na natin ang mga kamay natin sa Panginoon. Lord, we surrender. Raising our hands is a sign of surrender, oh God. Sino-surrender na po namin lahat sa inyo, Panginoon. Lahat po ng mga bagay na meron kami, Panginoon. We surrender it all to you. Lord, salamat po, Lord. Bless the rest of the day. Bless the rest of the week. And Lord, bless nyo rin po yung mag-encounter mamaya, Panginoon. Lord, I believe, oh God, may matindi kang gagawin sa lugar na to. The Lord bless you. Mas malakas, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your heart. The Lord bless your patience. And the Lord bless you with God's provision. In Jesus' name we pray, and all God's people would say, Amen and Amen. Humanap ka ng 10 katao. Fist bump, sabihin mo sa kanya, praise God, kapatid, bumata ka. Kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalangan mo, kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Walang sa'yo'y may haangin, ang ko'y iyong pinig. Sa tuwing kapiling ka, ang puso mo'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba,
aking